Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for this video, pag-usapan natin ano nga ba yung mga tips and guide na pwede natin gawin bago tayo mag-take ng Nursing Care Prometric exam. Itong mga guide na to ay personal ko na experience, personal ko din ginawa, kaya luckily and praise God ayun nakapas tayo ng Japanese and English Prometric exam. Kung nakaraan napanood niyo yung video ko about ano nga ba ang Nursing Care Prometric exam. Sa mga hindi pa nakapanood, mas maganda panoorin nyo na muna yon. Katulad nga na sinabi ko, for today's video ngayon, pag-usapan natin ano nga ba yung mga pwede natin gawin para kahit papano sure ball na makapas tayo sa exam. Pero kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, so mas maganda na subscribe ka muna at share mo na rin itong video na to sa mga kakilala mo na magtitake ng Nursing Care Prometric exam. Number 1 tip, alamin mo muna kung ano ang exam. Marami kasi sa atin yung nagtitake ng exam without prior knowledge kung ano yung ititake na exam. Ang alam lang natin is mag-review, mag-mock test or mag-practice test, pero hindi natin alam ano yung flow, ano yung content ng exam. Sa English, meron tayong 4 na section ng exam. Number 1, Fundamentals of Care. Number 2, Mechanism of the Mind and the Body. Number 3 is Communication Skill. And the last one, number 4, is Physical Care. Sa 4 na section na yon, dapat makabuo tayo ng 60%. Ang passing score kasi ng Nursing Care Evaluation Test English ay 60%. Next naman sa Nursing Care Japanese Language Evaluation Test, meron siyang 3 section ng exam. Number 1 is Technical Care. Number 2 is Communications of Care. Number 3 is Documents of Care. Sa 3 section na yon, kailangan makakuha ka rin ng 60%. 60% din kasi ang passing score for Japanese language section ng Nursing Care Prometric exam. Number 2 tip, bago ka mag-take ng Nursing Care Prometric exam, mas maganda kung pasado ka na ng JLPT N4 or JFT Basic. Kapag kasi pasado ka sa N4 level ng JLPT or JFT Basic, mas madali na lang sa'yo or kahit papano hindi ka mahirapan, lalong-lalo na sa Nihongo section ng exam. Number 3, maglaan ka ng time kapag ikaw ay magre-review. 20 to 30 minutes, all goods na yon, or up to 1 hour sa isang araw. Naalala ko paano nagre-review ako nung time na bago ako mag-take ng exam. Every break time namin sa trabaho, mga 15 or 10 to 15 minutes, at kapag naman lunch time, after kung kumain ng lunch, yun, nagre-review din ako. Repetition ang gawin mo sa review. So paulit-ulit lang yan para mag-retain sa atin. Number 4, Power of Vocabularies. Malaking tulong yung pagre-review natin ng vocabularies kasi kahit papano kapag mas marami tayong alam na vocabularies or mga terminologies sa nursing care, mas mabilis nating magets at mas mabilis nating masagutan ang exam. Bukod kasi sa kulay pink na blue na ginagamit natin, and I think yun yung ginagamit nyo rin, meron akong separate na reference na ginagamit, yun nga lang ay para sa mga vocabularies lang yun. Which is, malaking tulong siya sa akin kasi yung mga nakita ko sa exam, yung mga vocabularies na lumabas sa exam is nandun din dun sa nireview ko. So kung gusto mo, email mo lang ako. Number 5 tip, i-check mo kung kailan ka magtitake ng exam. Ang ibig ko sabihin, bago ka mag-register, make sure na nakakapag-review ka na. At kung tatanungin nyo kung gaano katagal yung pagre-review, para sa akin, all goods na yung 1 to 2 months. Kung magtitake ka next month, mas maganda ngayon ay nagre-review ka na. Kasi kung naisipan mo na mag-take ng exam, like for example, 2 weeks from now, magtitake ka ng exam at nag-register ka na ngayon, mas mahirap yun. Ang ibig sabihin, giri-giri or alanganin or bitin na yung time off sa pagre-review. Number 6, syempre huwag mong kalimutan na panoorin itong mga videos na i-upload ko about sa Nursing Care Prometric exam, English and Japanese. Maglalabas ako or mag-upload ako ng mga videos na makakatulong sa'yo. Yes sir! Number 7, Power of mock test or practice review. Kung kaya mo na mag self-review, okay lang yan, or self-study. Pero kung gusto mo na mas lumawak pa yung knowledge mo or kung gusto mo na mas marami yung malaman mo about sa Nursing Care Prometric exam, pwede kang mag-ask ng help sa mga nauna na nag-take, mag-ask ka ng advice kung ano yung pwedeng gawin, which is ito, napapanood yun na rin. Or sumali ka sa mga group kung saan may mga binibigay silang tip and reviewer kapag magtitake na ng exam. The more practice kasi, mas nai-immune na tayo or mas nasasanay na tayo kung ano yung nagiging flow ng exam, ano yung mga lumalabas na vocabularies, ano yung mga lumalabas na scenario. Number 8! Yes sir, so kung hindi ka pa naka-subscribe, mas maganda bago matapos yung video na to.
subscribe ka na muna. Number 8, gumamit ka ng timer kapag ikaw ay magre-review or kapag ikaw ay mag-mock test na. Bakit? So alam naman natin na ang English at Japanese Nursing Care Prometric exam ay limited lang yung time. Advice ko pa rin na kapag mag-mock test ka na or kapag nagpa-practice ka na mag-exam, gumamit ka ng timer. Next, number 9. Sa reading section ng Nihongo ay advice ko sa iyo na huwag mo munang basahin yung text o yung passage. Unahin mong basahin at intindihin yung question. Bakit? Kapag inuna mo kasi nabasahin or intindihin yung question, mas mabilis mo mahanap yung sagot dun sa text. So ako personally, kapag ganun na yung exam, kapag ganun na yung type of exam, una kong inaalam or una kong binabasa yung question. And the last one is number 10. Number 10, tips. Ito yung ginawa ko during exam. During exam kasi is meron tayong, di ko alam sa Pilipinas, pero dito sa kasi sa Japan is merong scratch paper na nakaprepare na sa table mo. And ako ginamit ko yun. During exam, gumawa ako ng numbering. Purpose ng numbering ko is para ma-determine ko or mailista ko kung ilan na yung mga na-answer ko ng tama, ilan yung alanganin ko na answer, ilan yung tingin kong mali ko na answer. Ganito yung ginawa ko. Let's say for example, number 1, kung tingin ko tama yung pinaka-answer ko, i-mark ko siya na circle or maru. Kapag naman tingin ko yung number 2 ay alanganin, lalagyan ko lang siya ng dash. At yung number 3, example, kunwari lang to, no? Yung number 3, tingin ko mali, lalagyan ko siya ng X. At nung may time pa tayo, ang ginawa ko, dinouble check ko kung ano yung mga tingin ko na mali. Dinouble check ko kung ano yung mga tingin ko na 50-50. 50% na tingin ko tama ko, 50% na tingin ko ay mali. At pahabol na nga pala, so dagdag na natin, no? Number 11. Kung hindi ka naman nagmamadali sa pag-take ng exam, I suggest na huwag mo munang ipagsabay yung dalawa. Kung saan tingin mo confident ka na maipasa yung isa, unahin mo yun. Example, kung sa tingin mo confident ka sa Japanese, unahin mo yun. Kung sa tingin mo confident ka sa English, unahin mo yun. Pero katulad nga ng sinabi ko dun sa unang video, wala nang problema kung ipagsabay mo. As long as tingin mo kaya mo, as long as tingin mo confident ka na maipasa mo yung dalawa in same date, walang problema yun. Pero ako kasi personally, nung nag-take ako ng exam, inuna ko yung Japanese. May confident kasi ako doon and yun, luckily and praise God, na perfect natin yung Japanese. Tapos ang ginawa ko after that is focus naman din ako sa pagre-review ng English. So yun, nakapasa rin. So yun lang and good luck sa mga exams and I hope and pray na makapasa kayo sa Nursing Care Prometric exam at makapagtrabaho dito sa Japan as caregiver. At bago ko i-end tong video na to, maraming salamat sa panonood and huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-share tong video na to sa mga kakilala mo na magtitik ng exam. Yun lang. God bless.